Nasa Office of the Solicitor General na ang bola upang isumite sa Korte Suprema ang posisyon ng Office of the Ombudsman. Ito'y patungkol sa petisyong inihain ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na humihiling na mapawalang bisa ang kasong graft at malversation na isinampa laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano kahapon, nakapagpasa na sila ng kanilang komento patungkol dito, kung saan soldier naman ang maghahatid nito papunta sa Supreme Court. The Office of the Solicitor General is the one that's going to reply for us. We have submitted our position to the Office of the Solicitor General, and they have been ready actually to file the comment. Bahagi ng kanilang posisyon ang katotohanan na binigyan nila ng due process ko at hindi nalabag ang mga karapatan nito bilang isang individual. Ayon kay Clavano, inaasahan nilang agad itong mareresolba ng kataas-taasang hukuman. Kaugnay nito, sinabi rin ng tagapagsalita ng Ombudsman na maaaring tawaging full-blown fugitive siko kung patuloy itong magtatago at tatakas sa batas. Maituturing rin anyang paraan ng dating kongresista na patagalin ang kaso sa pamamagitan ng paghahain ng mga ganitong petisyon. Now it seems that there's no intention for Mr. Ko to make himself available or submit himself to the jurisdiction of the court, thereby making him a full-blown fugitive. And so, given that, it seems as though the remedy is purely dilatory in nature. Nitong February 3, idineklara ng Sandigan Bayan 6th Division na pugante ang dating mambabatas. Bunsod nito, hindi siya po pwedeng humingi ng relief o tulong sa korte. Hindi rin siya bibigyan ng notices o updates at hindi rin maaaring sumali sa mga pagdinig sa kaso hanggat hindi siya kusang sumusuko. Ang Sandigan Bayan 6th Division ang humahawak ng kasong malversation ni Zaldico, kung saan siyam sa kapwa nitong akusado ay nakadetine na. Isinasangkot ang mga ito sa umunay substandard flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289.5 million pesos. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.